Good morning guys. Good morning sa lahat ng taga-subaybay, taga-pakinig, taga-sunod o nagbabasa sa mga post natin Ito, umaga bago pumasok. Meron pa akong isang oras guys para sa live. Gusto ko lang dagdagan ng konting paalala doon sa tao na yun nga, ang Diyos ay nagpaalala na sa pamagitan ng paggamit na katawan ko, na sarili ko, na kasangkapan, na pinag-utusan para iparating sa tao ang gusto niya, at hindi doon sa mga pinaniwalaang bato, kahoy o simento na doon magpakita ng sign o ano man ng turo para sabihin nagkatawang tao ang Diyos, na hindi naman niya masabi kung ano man ang gusto niyang mangyari kung may parating sa tao. Kaya ang Diyos kahit kailan, noon pa, bago pa nagkatawang tao si Diyos Ama na si Jesus Christ, marami na siyang taong ginamit na inutusan para magpaalala sa tao, tulad ng mga apostol bago pa si Jesus Christ, 2,000 years before. Ang mga ginagamit niya ay taong buhay, dahil wala pang mga rebulto sa panahon na yun, kasi wala pang relihiyon na itatag ang tao. Kaya sa panahon na yun, 2,000 years before Christ, wala pang rebultong nagawa ang tao. Ngayon, noong after Christ na nagkatuto ang tao magtatag ng relihiyon at kinilala na ng tao mga taong pinag-utusan ng Diyos, kaya yun yung mga apostol, doon na nag-umpisa na ginawa ng rebulto ang mga apostol na yun, ang gumawa ng mga kaparian para maging simbolo, maalala ng tao na may mga tao nga nagigamit o ginamit ng Diyos sa panahon na yun. Kaya lang, ang ginawa nila, itinuturo nila na doon magsamba, magdasal, magtingala, kasabay ang pera na doon ihulog sa angkalsya, sa mga butas na ginawa nilang rebulto, at doon manalangin ang tao. Yun nga, ang purpose doon, para kumita sila na hindi na nila kolektahin doon sa mga tao, maliban kung ang tao ay magsimba, kaya doon din sila mangolekta. So doble ang purpose doon, kaysa ang kabilaan ng ang pangluloko ng mga paring ito doon sa mga tao. Kaya kung mapansin ninyo, sila yung mga maraming ari-arian, mga tagong yaman, naglakihang mga establishmento, hospital, eskwelahan, at mga stockholder sila ng mahalaking kumpanya. So isipin nga natin guys, na pera ng tao na pinaghirapan, na tinuturo nila na may bahagi silang 10% o sigit pa, na hindi naman sila ang nagpakahirap. Tapos ang sabi nila na utos ng Diyos ang
panghingi nila ng 10% o ikapok at mahigit pa sa 10. Pero kung makita natin, sila ang kumakain, sila ang gumagamit at ginawa nilang pangpuhunan ng mga negosyo nila, pinambabae nila, pinambabayad sa mga kaso nila, sinusugal nila, at marami pa silang mga bisyo na ginawa karamihan sa kanila patago kasi nga nagpakilala silang banal at tinutusan ng Diyos. Kaya gumawa sila patago. Pero kahit naman patago sila, marami pa ring pagkakataon na nahuhuli sila. Tulad ng mga paring nahuli sa bear house, nahuling may mga ilang asawa, nahuli na nagsusugal, maraming ganun. So, yung guys, kung ang tao lang talaga, hindi nagpa-linlang, hindi naman ito mayagpag ang mga taong ito. Tulad ng mga pastor, umpisa niyan, nagsisimba pa yan sa reliyon nila. Tapos, ang purpose ng Bible study na ginawa ng pastor, para maging bihasa ang isang membro. Pag naging bihasa na at maalipin na sa Bible, magagamit na nila ito. Yung hikayat ng mga tao para maging membro. Kasi doon nga sa membro, kumikita ang pastor. Kaya yun ang purpose ng Bible study. Yun nga sa sinabi ng Diyos na mag-ingat ka sa darating na panahon na may mga taong gagamitin ka para kumita sila. So ito yung mga pare at pastor na ginagamit nila ang tao. Sa pare, mga katikista o mga minister, mga sakristan, kung sino pa ng yung nasa loob simbahan. So ganoon din doon sa mga Katoliko, sa ibang reliyon. Lahat ng relihiyon may garong Bible study. Ngayon nga, dahil nga maging biyasa ang tao na memorize na tao sa kababasa ng Bible, so ang mangyari noon, na pag-isipan ng isang membro na malakas pala kumita dito sa relihiyon. Naalipin na siya sa Bible. So, ang ginawa niya, naisipan, gumawa siya na sarili niyang relihiyon. So ngayon, titiwalag siya ngayon. Kung makita nga ninyo, maraming branches ang mga relihiyon. Halos magkaparehas ang mga tunog. Katulad ng born again, mayroong isang born again Christian, may born again na kung ano. Basta madami yan sila mga parang branches. Katulad nung Sabadista, mayroong yung nabasa ko, yung Emmanuel Baptist of Church, mayroon pang ibang Sabadista. So, yung ganun ba, mga branches, kasi yung doon nga sila na toto, yun yung magtatag sila ng relihiyon na iba naman. Ngayon, magkiklaim na sila ngayon na sila yung maligtas. Tapos, babaguhin nila ngayon yung Bible. I-revise nila ngayon. Kadaling mag-revise ng Bible. Pupunta ka lang sa printing press. Yung mga sinulat mo, maggawa ka ng bago. Tapos ipaprint mo, ipagkaya yung page na to. Ito yung gayahin ninyo. Tapos i-bookbind mo. Ngayon, gusto mong madami, magpa-print ka ng madami, mag-bookbind ka ng madami. Yun yung ibinta mo na ngayon sa mga membro. Ngayon, pag binta sa membro, yun na yung masusunod ng membro ngayon. Na mga baguhan hanggang sa, yun na akala nila, hindi naman sila nanunuri na, ito ba, totoo bang Bible to galing saan pa unang Bible? Hindi na. Basta alam nila Bible. Ganun kasi ang tao Pagtingin na Bible talaga yan. Pero hindi niyo alam na yung Bible pa yan, binago yan. Kaya libro yan Hindi na nga Bible, libro yan. So, punong-puno na ng pagbabago yan. Ngayon, may dagdag natin yung sinasabi ni Ruben Suelo na ang
nagdadagdag bawas daw sa Bible, yun yung buburahin daw ng Diyos at bulagay sa impyerno, sila ito eh. Kaya nga binansagan sila ng nabiro mga kasalanan eh, itong mga pare at pastor. Kasi sila yung nagdagdag bawas sa Bible eh. Ngayon, inilagay din nila yon, yung pahina na yon, na kung magbagdag bawas ka sa Bible, ay ilalagay ka ng Diyos sa impyerno. Bakit? Kasi nga, ang purpose niyan, kasi alam nila na ang nagtatag ng reliyon na yan, darating din ang panahon na may kakalaban sila, may maging kalaban sila. Wala nang kaibahan yan doon sa false prophet na sinasabi nila na ang false prophet itong mga nagsiwala sa salita at mensahe ng Diyos. Kasi nga, pag hindi nila gamitin ang false prophet, pag narinig ng tao yon at walang false prophet, panimaring paniwalaan ng tao, yung membro. Ngayon, pag naniwala ang membro doon sa tao na yon na nagtatag ng bagong reliyon, at maganda siya magpaliwanag, kung ano man yung mga sinasabi niya based sa Bible, ika nga, nagawa din ng tao na yon, ililipat ngayon yung membro ng isang relihiyon doon sa tao na yun na bagong nagtatag. So, ang mangyari, mabawasan siya ng... So, guys, meron lang ako. So, mangyari, mabawasan siya ng membro. So, para maiwasan nila yon, ginamit nila itong pahina na ito. Nilagay nila sa Bible bilang isang sandata na ito ang false prophet. Ngayon, pag naniwala ang tao, pag mayroong nagtatag, ang laging nasaksak sa utak ng tao, false prophet yan. So, hindi siya maniwala. Kasi yun ang sinasabi palagi na false prophet yan. Pero kung ikaw mismo may tama kang pag-iisip at pangunawa, unawain mo kung ano ang false prophet. Di ba? Kaya siya tinatawag na false prophet eh. Kasi mali ang sinabi niya, hindi totoo ang sinasabi niya. Di ba? Ngayon, dapat titingnan mo kung paano siya naging totoo at paano siya naging false prophet. Ito bang taong ito, meron ba siyang kakayahan na hindi magagawa ng tao? Ito bang taong ito, katulad ba to sa mga apostol na ginamit ng Diyos na may kayang gawin? Dapat ganun ang tao mag-isip. Ngayon, pag sabihin mo lang false prophet yan, talagang hindi ka maniniwala. Talagang hindi ka mag-isip ng tama. Talagang naka-stick ka na lang doon sa relihiyon mo kasi yun ang pinamulat sa inyo ng pastor na false prophet. Pero, kung unawain mo ang define ng false prophet at itong taong nagsasalita na may kaya palang gawin na hindi magawa ng tao at ang sinabi ng Diyos sa kanya ay nagkatotoo at meron siyang patunay na hindi magagawa ng tao, hindi siya false prophet. Kasi nakatulad siya kay Noah o sino pang mga apostol sa panahon na yon. Pero itong mga pare ninyo, mga pastor ninyo, sinasabi, ginamit sila ng Diyos, pinag-utusan sila ng Diyos, at based lang sa Bible na gawa nila, nasaan sila doon naging totoo. Di ba? Doon dapat, ganun dapat ang tao mag-isip. Ngayon, yung sinasabi nila, dagdag bawas, at ilagay sa Diyos sa impyerno, ilagay din nila yan sa pahina sa Bible. Kasi nga, kung hindi nila gagawin yun, walang katakutan ng tao na mapunta sa impyerno. Kasi nga, ang turo ng mga simbahan, turo ng mga pare, laging may panakot yan. Para ang tao matutong kumapit doon sa relihiyon. Ngayon, sabi nila na dagdag bawas para pag ginawa na ng tao yon para kasi ilalagay nga sa impyerno, ang purpose niyan, para ang tao hindi maggawa ng sarili niyang Bible.
para maprotektahan niya yung Bible na ginawa niya sa reliyon niya. Ngayon, pag naniwala ang tao, hindi siya magawa ng sarili ng Bible. So, hindi siya basta-basta makapagtatag ng reliyon dahil wala siyang Bible. Kasi, hindi niya pwedeng gayahin yung Bible nung dati ng reliyon kasi nga, iba yung itatag niyang relihiyon eh. Iba ang ipapasunod niya. Paano niya may ipasunod magamit ang Bible sa pinanggalingan niya na iba ang ipapasunod niya? Kaya nga siya iba ng reliyon dahil hindi nakasundo itong at hindi niya nagustuhan yung turo. So, ang gagawin niya, babaguhin talaga niya ang Bible. Iibahin niya. Dami siyang i-revise kung ano man yung gusto niya. Yun yung paniniwala ko na ang Bible ay binago-bago ng tao pabor sa gusto ng isang nagtatag ng reliyon o sa relihiyon niya. Ganun ang nangyari. Kaya nga, hindi nila pwedeng ipagpumilit, iisa lang ang Bible. Kahit sabihin natin. At ang Bible, hindi talaga yan banal. Kahit kailan pa. Kasi kung ang banal nga pinag-usapan, purely gina siya. Purely. Na galing sa Diyos mismo. O si Jesus Christ ba ang nagsulat? Ngayon, kung 2,000 years before, meron ng sinulat ng mga tao na sulat na hindi pa natawag na Bible, o sabihin nating Bible na rin, pero dahil nga sa tugma na lang yun, tugma na lang ng tao, base sa mga nakuha nilang informasyon, hindi pa rin yan siya naging banal kasi hindi galing mismo sa Diyos lahat. Ngayon, pag tapos sa panahon na yon, 2,000 years, nagkatawang tao ang Diyos na si Jesus Christ para magpakilala sa tao. After noon nangyari na yon, gumawa na uli ang mga tao ng Bible. Kaya, ang naisulat ng 2,000 years before Christ, kung ano man nagawa nilang nasulat, o nagawa ba nila ng Bible, at saka yung nangyari sa panahon ni Jesus Christ, nagsulat sila ng Bible panibago, yun yung ipinagsama-sama nila lahat. Naging isa na ang Bible na sinasabi, libro. Kaya kung magbasa sila, meron silang sinasabi, Old Testament at saka New Testament. Yung Old Testament, yun yung 2,000 years before Christ. Ang New Testament, ito yung kapanahunan ni Jesus Christ na isulat nila. Pinagsama nila lahat yun. So, yun yung pinagpagawa ng Bible. Pero, ang lahat ng yan ay hindi yan galing sa Diyos ang salita niyan. Galing yan sa kwento-kwento ng mga tao. Pinagtugma-tugma nila, pinagtagpi-tagpi nila. Yun yung nabuo ang libro. Kaya sa Diyos, libro siya. Sabi nga niya, pag nangaral ka, wala kang bubuklating libro. Pag sila ang nangaral, nagbubuklat sila ng libro. Kaya, kung ano man ang nakalagay sa Bible, at ang Bible mismo, na hindi ko pinaniwalaan na hindi siya holy. At tama din ang sinabi ng Diyos na ako ang tunay na naniwala sa Kanya. Kasi makikita natin na hindi nga siya holy. Ngayon, yung sinasabi nila ng mga pari at mga pastor na sila ay huli, hindi rin sila huli. Kasi hindi nga sila katulad ni Jesus Christ na ipinanganak ng walang lalaking gumalaw kay Mary. Kaya nga, huli din si Jesus Christ, siyang tunay na huli, kasi ang Spirit na mismo ng Diyos Ama ang pumasok sa katawan ni Jesus Christ. Siya yung Diyos, pumasok ngayon. Kaya nga niya inilikha si Jesus Christ na walang lalaking gumalaw kay Mary, para ang bata pa lang mismo, holy na siya. Plus, ang pumasok sa katawan ni Jesus Christ, nung isinilang na yung banal na espiritu, kaya holy na siya. Mas lalong naging holy siya. Yun yung holy. Ngayon, paano naging huli itong mga pare at pastor ninyo o kahit sino na ibinuntis itong mga
taong ito ng magulang niya na ginamit ng tatay nila. Saan kayo makakita ng huli doon? Kaya walang huli. So, ganun din ang Bible. Pag sinabi mong huli, dapat purely bawat salita ng nakasulat sa Bible ay galing mismo sa Diyos o siya mismo ang nagsulat. O si Jesus Christ mismo ang nagsulat. Words for words, ang Diyos dapat ang nagsusulat. Ngayon, dahil tao ang nagsusulat, base sa kwento, nasaan ang huli doon? Na ang tao pwedeng gumawa ng sarili niyang bersyon, kaya niyang gawin, kaya niyang babaguhin, pwedeng madagdagan at pwedeng mabawasan. Iyon ang isa sa paniniwala ko na pinanindigan ko mula noon pa. Ngayon, lumabas ito na tama kasi yun ang sinabi ng Diyos sa akin. Ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number 1 kita sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Iligtas mga tao. Bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. Dahil makakita ka kung anong meron siya sa tao. Mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay, at higit sa lahat makakita ka ng parating. Ngayon, itong lahat ay nakatotoo sa buhay ko. Doon ko makikita at doon natin makikita na tunay na may kausap akong Diyos. Dahil ang bawat ginagamot ko, pag humingi ako ng mensahe sa inyo kung anong gawain ninyo, ipakita ng Diyos at sinusulat ko sa Facebook yan. Ngayon, nakausap ko kayo live. Mayroon akong mga record na hindi pa ako naggamit ng Facebook. Pag anong ipakita ng Diyos, itatanong ko sa bawat ginagamot ko kung totoo ba na gawain nyo ito. Dahil makarampatang kakibat na mangyayari kung hindi kayo nagsasabi ng totoo at maaring mapahama kayo. Siyon ang sinabi ng Diyos. Pag hindi kayo nagsasabi ng totoo, kaya nagsasabi ang tao ng totoo. Pag hindi totoo, sinasabing hindi. Pag totoo, sinasabi talang totoo. Kasi yun ang magpagaling din sa ginamot ko. Ngayon, bawat tanong ko, mas mabuti man o masama. Pag alam nilang totoo, sinasabi nilang totoo. Ito yung sinasabi ng Diyos na makita ko ng kasalanan ng taong buhay man at patay. Ngayon, may mga tao akong nakitaan na buhay pa. Nasabi ko sa pamilya, namamatay na. At nagkatotoo lahat. Iyong mga trahedya na parating pa lang, naisulat ko. Hundreds ang naisinulat kong mga trahedya bago pa nangyari at nagkatotoo. At yun ang laman ng sinasabi ng Diyos na power of mind. Napakalinaw niyan. Yung sinabi namang gamot ka at mangaral, yung mga ginamot ko, gumagaling. Na sinasabi niya, sa gagawin mong ito, wala kang sisingiling pera sa mga tao. Kahit isang 5. At nangyayari ito, lahat. Sa likod ng wala akong malaking pera, maliit lang ang sweldo ko, nagampanan ko ito. Na maiparating sa tao personally at gamit ang social media. Ngayon, saan natin makikita na masasabi ninyo na kayo ang tama? Katulad ni Ruben Suelo. Ang reliyon niya, Emmanuel Church of Baptist. Emmanuel Baptist Church, pangalan nung ano niya. Di ba? Sinasabi nila, utos ng Diyos. Paano kayo pinag-utusan ng Diyos? Wala nga kayong kayang gawin. Di ba? Sinasabi ninyo, pinag-utusan kayo ng Diyos, mangulikta ng pira sa mga tao. Una, kumakain man Diyos ang kanin. Para ang pirang nakulikta ninyo, gagamitin niya at ipakain niya sarili niya. Sino gumamit ng pera nito? Kayo mismo. Pinapakain ninyo sa sarili ninyo, sa sarili mong pamilya, sa pamilya mo mismo.
Binibili ninyo ng mga gamit ng mga anak ninyo, mga gamit mo, gamit ng asawa mo, mga sasakyan ninyo, o ano pa man ang meron kayo. Ngayon, paano nyo na mapatunayan na pinag-utusan kayo ng Diyos? Lalo na sa pagpunglikta ng pera sa mga tao para ika nga, pinag-utusan kayo ng Diyos at Diyos ang gumamit. Saan nyo maipakita na para sa Diyos ang ginawa ninyo? Wala kayong maipakita. Bagkus kayo ang mga gumagamit. Ginagamit ninyo sa mga luho ninyo. Sa pagsabi pa lang ninyo na pinag-utusan kayo, na wala kayong backup na mula sa Diyos, yan pa lang patunay yan na niluloko ninyo ang Diyos. Ginagamit ninyo ang Diyos na bilang kasangkapan at hindi ang Diyos naggamit sa inyo na kasangkapan para magparating sa mga mensahe niya. Kayo mismo ang gumamit sa Diyos para kumita ng pera o limpak-limpak na salapi mula sa mga membrong hindi nag-iisip. Iyon ang totoo sa inyo, mga pastor, mga pare. Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo. Kumakain kayo ng pagkain gamit ang mga pera ng mga taong naghihirap, dugo at pawis ang ginamit nila. Nakikibahagi kayo na hindi kayo ang naghirap. Isipin niyo mabuti. Tama ba yan? Sa akin na yung pangalan ninyo. Dahil gagamitin ko yan kung ano man gusto ko para kumita ako ng pera. At malaman mo na ginamit ko ang pangalan mo na walang pahintulot. Tingnan ko kung hindi kayo manggaliti sa galit. Tapos kayo, gumamit kayo sa pangalan at salita ng Diyos, sasabihin ninyo, pinag-utusan kayo. Saan kayo pinag-utusan? Kayo ang nag-uutos sa Diyos at hindi kayo pinag-utusan. Yun ang totoo. Kaya nga kayo mga pastor, binansagan kayo ng Diyos na number 1 makasalanan. Ngayon, pag number 1 makasalanan, saan kayo lalagay? Sa paraiso? Ang swerte nyo naman. Kaya nga, number 1 makasalanan, sa sobra ng ginawa ninyo, sa salita at pangalan ng Diyos, sa pagsisinungaling ninyo. Sa pagsisinungaling pa lang, kasalanan na. How much more pa kaya? Yung ginamit ninyo ang salita at pangalan ng Diyos, na ang Diyos ang tagapaglikha para sa lahat ng bagay, para sa iyo, para sa inyo, para sa atin. Ang Diyos ang tagapagligtas sa iyo, sa atin, sa pamilya ninyo. Di ba? Ngayon gagamitin ninyo ang Diyos para kumita kayo ng pera at mabuhay sa mundong ito. Kaya kayo binigyan ng Diyos ng kamay, paa, at ano pang senses na sa katawan para gagamitin ninyo ng tama at mabuhay sa mundong ito. Pero Diyos pa rin ang ginamit ninyo. Isipin niyo mabuti. Sinasabi ninyo, ang Diyos ang pag-ibig. Pero kayo mga pastor, kayo mga pare, wala kayong pag-ibig sa Diyos. Nasaan ang pag-ibig ninyo? Ginagamit ninyo ang Diyos sa kahit anong bagay para lang kumita kayo ng pera. Lagi nyo sinasabi, nag-utusan kami ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Pero binansagan kayo ng Diyos na biro makasalanan. Saan nyo makikita na mahal kayo ng Diyos? Na mismo kayo hindi nagmamahal sa Diyos. Ano sinabi ng Diyos? Manggamot ka at mangaral. Sa gagawin mong ito, wala kang sisingiling pira sa mga tao. Absolutely free. Dahil ang Diyos ang lahat. Siya ang naglikha sa tao. Siya ang naglikha sa lahat ng bagay dito sa paligid para magagamit ng tao habang nabubuhay. Iparating natin ang salita at mensahe ng Diyos sa mga tao para ang tao magising na may Diyos na buhay. Parang ginawa ninyo. Humingi kayo ng kapalit, pera o puri. Di ba?
Hindi ba yan pangluloko? Panglilin lang sa mga tao? Panglilin lang, pangluloko, kasalanan na. Kaya nagpatong-patong ang kasalanan ninyo, pastor. Mga pare. Tapos sasabihin ninyo, kayo ang ginamit ng Diyos. Saan kayo na ginamit? Patunayan ninyo. Kahit saan natin titingnan. Hindi kayo pinagkutusan ng Diyos. Ako nag-claim ako ng pinagkutusan dahil nandito ang laman ng power of mine. Nagagawa ko lahat. Ayon sa paniwala ng tao, boses ko makapagaling. Tunay ako makakita ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. At tunay ako makakita ng taong buhay. At masabi kong hindi na magtagal sa mundong ito. At marami na yan. Maraming testimony yan. Yung mga isinulat kong trahedya, nagtambak na. Umpisa ninyo sa bagyong Yolanda. Tsunami sa Indonesia. Duterte, Marawi, gira sa Ukraine. At marami pang iba. Yung Mauti, ISIS, Dilima, mga Masapano, kimikal sa Syria. Marami. Ito yung laman ng power of mind. Ang sinasabi ng Diyos, mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng parating. O isipin ninyo yan. Tapos ngayon, sasabihin niyo, false prophet ako? Ruben Suelo, kayo ang false prophet. Dahil wala kayong kayang gawin. Puro kayo Bible. Nakakita ba ang Bible ng parating? Masabi ba ng Bible na may darating na magkaubusan ng kabaong na trahedya na mangyari sa Leyte? Sige nga. Masabi ba ng Bible na may darating na gira sa Ukraine? Kasi isinulat ko tong gira sa Ukraine July 14, 2014. Kailan nangyari ito? 2 taon pa lang nakalipas. Di ba? Naisulat ko ang bagyong Yolanda at sinabi ko mangyari sa Leyte at makaubusan ng kabaong. Sinabi ba ng Bible to? Yung mga pasapano hindi pa nangyari. Kapanahunan ni Pinoy. Isinulat ko. Yung pagkatunaw ng ice sa Alaska, isinulat ko 2018. Nangyari 2019. Ang sinabi, first time. Yung isinulat ko noong 2014 pa lang, 2013, 2014, ang sinabi ng Diyos, na darating ang panahon na ang dating ilog na hindi umaapaw, ngayon naapaw na. Ang dating tubig dagat na hiakit sa lupa, ngayon akyat na. Ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. There's no way to run. There's no place to hide. Maghintay na lang kayo kung kailan matabunan ng putik at lupa. Dahil ang tunay na niwala sa Diyos, walang kinakatakutan. Itong mga lahat ng mga nangyari ngayon sa paligid, sinabi ko na yan. Kayo, ano kaya niyong gawin? Sige nga. Tapos sabihin ninyo, imbestigahan ako sa Senado? Sige. Mas maganda para makita natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ang kapal ng mukha ninyo. Kayo dapat ang imbestigahan sa hurado o sa Senate. Patunayan ninyo na pinag-utusan nga kayo ng Diyos na mauliktan ng pera sa mga tao. Di na kayo nahiya sa mukha ninyo. Nakikibahagi kayo sa kita ng mga membro. Sila ang nagpakahirap para mabuhay sa mundong ito. Kayo mga pare, ganun kayo lahat. Kayo mga pastor. Puro kayo daldal, puro kayo dakdak. Magbasa muna kayo sa wall ko. 3 lang kailangan ng Diyos.
pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Ang dami-dami niyo pang dakdak. Kung hindi kayo naniwala, tikom na lang bibig niyo, tumahimik kayo. Ipatuloy ninyo yung gawain ninyo kung gusto ninyo. Dahil hindi naman ako ang papasok sa impyerno. Kayo naman. Kaya nga ang Diyos naglaan ng impyerno para sa mga taong lumabag sa kautusan niya at hindi makapagbago, makapagsisi. Nagtuturo kayo ng impyerno, pero kayo para din ipapasok sa impyerno kahit tinawag kayo ng Diyos na mayroong makasalanan. Di ba? Kayo mga miyembro, mag-isip din kayo. Tinuruan kayo ng mga parit pastor ninyo. Panakot para hindi na kayo makaalis doon sa reliyon ninyo. Isipin ninyong mabuti. Sinasabi nila, sila ang makapagligtas sa inyo. Samantalang sila hindi ligtas. Saan sila maligtas? Binansagan silang namiro ang makasalanan. Diyos mismo ang nagsabi niyan. Paano ko mapatunayan na Diyos ang nagsasabi niyan? Dahil yung power of mind nasa akin. Lahat ng laman ng power of mind nagagawa ko. Hindi magagawa pa lang. Nagagawa na lahat. Nangyari na lahat. Yun ang patunay. Nakausap ko ang Diyos. Sinabi kong nabiruan makasalanan kayo. Totoong nabiruan makasalanan kayo. Himay-himayin natin kung saan kayo naging nabiruan makasalanan. Ngayon, sasabihin niyo, Pastor, kayo ang makapagligtas sa mga tao? Sinasabi ninyo na walang karapatan ang tao magligtas sa sarili niya? Ang kaligtasan ay wala sa kanino man. Nasa bawat may katawan, siya ang may karapatan magligtas sa sarili niya. Kahit ako, kahit kayo, kahit ikaw, o sino man, hindi mo kayang iligtas ang kapwa mo. May sarili silang pangunawa, pang-iisip, pangintindi na binigay ng Diyos para gamitin niya sa tama. Para yun ang magdala sa kanya ng kaligtasan. Ang kalayaan ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Kung anong gusto ng isang tao, malaya ka kung anong gusto mo. Pero sa kalayaan na yan, may katumbas yan sa kabilang buhay. Yun yung ginawa ng Diyos o nilaan ng Diyos sa tao. Paraiso at impyerno. Pero hindi ibig sabihin na ang bawat isa ay pwedeng iligtas ng bawat isa. Ang may katawan mismo, ang may kakayahan o karapatan na magligtas sa sarili niya mismo. Kaya kayo mga pastor, kahit sino magsasabi mga membro, ipagdasal kita. Di ba? Bukang bibig ninyo yan eh. Kasi yun ang turo ninyo. I-pray over kita. I-pray kita. Sigurado kayo na maligtas yung ibang tao? Sigurado kayo na mabago yung damdamin ng ibang tao? Paano nyo matunayan? Kayo nga mismo, hindi kayo ligtas sa sarili ninyo, ipagdasal pa ninyo yung kapwa niyo para maligtas? Paano nangyari yon? Kayong hindi ligtas, napunta sa impyerno, itong ipagdasal yun, napunta sa paraiso? Sige, mag-isip kayo mabuti. Tingnan ko kung saan kayo naging tama. Ipagdasal ninyo na hindi ninyo hawak ang kalooban ng tao? Kung totoo yung dasal ninyo, nang turo ninyo, ang pagsama-samang pagdadasal o pag-pray, mas pakinggan ng Diyos, ano kayo? Bali. Tinuro ninyo yan para ang tao mapunta sa simbahan kasi nandoon ang koleksyon ng pera. Ano sinasabi ng Diyos? Wala ang lumalabas sa bibig mo, walang kang sinasabi pero nababasa ko ang puso mo. Kahit saang sulok ka sa mundong ito, pwede ka man humingi ng ano ng Diyos, ano man ang gusto mo.
Kausapin mo siyang nasa tabi mo, kausapin mo siya kung anong gusto mo. Hindi kailang pumunta ka ng simbahan. Paano ngayon yan? Nag-isa ka na lang naglakad, maaksidente ka, wala kang kasama. Hindi ka ligtas ng Diyos kasi nag-isa ka. Di ba? Sabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako. Wala ka sa simbahan eh. Nanalangin siya, mag-isa lang eh. Hindi na pakinggan ng Diyos yun. Kasi walang kasamahang nagdasal nga, Panginoon, iligtas na natin siya o iligtas mo kami. Kasi ang turo ninyo, mas pakinggan ng Diyos ang magdasal ng sama-sama. Sige nga. Anong klaseng turo yan? Sadyang tinuro ninyo yan kasi panahong sama-sama kayo, nandoon ang koleksyon sa pera. Doon sa simbahan. Ano sabi ng Diyos? Sa taong tunay na niwala sa akin, kasama niya ako sa lahat ng panahon. O isipin ninyo, sa lahat ng panahon. Kahit saan ka naroroon, nandoon ang Diyos kasama mo. Base kung paano ka nabubuhay. Base kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo. Ito bang mga ginawain mo sa bawat araw? Kalugod-lugod ba ito sa kautusan ng Diyos? Doon ka pakinggan ng Diyos. Pero kung puro kasama ng gawain mo, talikuran ka ng Diyos. Yung sabi ninyo, ang Diyos ang tagapagligtas. Maawain ng Diyos. Ililigtas ng Diyos. Patawarin ng Diyos. Ang lahat na nagkasala. Turo ninyo. Patawarin ng Diyos ang lahat na kasala. Tapos ituturo na ninyo ang impyerno. Sino ipapasok ng Diyos sa impyerno? Napatawarin naman pala ang lahat na nagkasala. Di ba? Di ba turong mga kalukuhan? Sinto-sinto o ano pa man, tawag sa inyo? Nagtuturo kayo na lahat na nagkasala, patawarin. Pero ituturo na ninyo ang impyerno. Hindi na ninyo ituro ang impyerno. Kasi lahat naman palang nagkasala, ipatawarin. Ganun kayo katanga, pastor. Pare, ganun kayo kabubo mga membro. Naniwala kayo sa mga turong kayo na pinagsamantalahan, harap-harapan na, kinukutungan na kayo. Sinasamba pa ninyo, titingala pa ninyo, pinagsilbihan pa ninyo ang mga pare at pastor ninyo, kinakatakutan pa ninyo. Sino ba sila para katakutan ninyo? Hindi sila nagpakain sa inyo. Hindi sila ang nagligtas sa inyo. Sige, membro, mag-isip kayo. Natakot kayo sa pare at sa pastor ninyo? Kayo ang nagpakahirap. Dugo at pawis ang puhunan ninyo para kumita ng pera at mabuhay kayo. Tapos natakot kayo sa sabihin ng pare, pag hindi kayo magbigay, bawiin ng Diyos ang biyaya ninyo? Paano naman yung mga tao na namin karoon ng biyaya, hindi naman nagsimba? Nagsumikap para kumita at gumawa na lang ng magandang bagay dito sa paligid. Ang daming biyaya sa mga taong dumating na yon. Kasi hindi kayo nag-isip ng tama. Ako hindi natakot sa pare, hindi ako natakot sa pastor. Sino ba sila? Sila ba ang nagbigay sa akin ng kainin ko araw-araw? Para matakot ako? Ako ang nagpakahirap, nagsumika para kumita at mabuhay. Kung kaligtasan ang pinag-usapan, gumawa ako ng tama habang nabubuhay ako. Dahil ang Diyos ang pag-ibig, kaya gumawa ako sa lahat ng bagay na may kasamang pag-ibig. Dahil alam ko ito ang kautusan ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos, kaya ang Diyos tinawag pag-ibig. Sundin natin siya na may pag-ibig habang nabubuhay. Mahalin natin ang Diyos na walang kapalit. Ito yung pag-ibig. Kayo, sinasabi niyo mahal ang Diyos? Kahit saan ko tingnan, wala kayo pagmamahal sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Ginamit mo ang salita at pangalan para kumita ka? Saan mo ang pagmamahal sa Diyos doon?
Kaya kayo mga miyembro, mag-isip kayo. Hayaan niyo ang pastor ninyo mapunta sa impyerno. Kaya nga kayo ang iligtas ng Diyos. Kasi kayo ang nagkasalang, hindi niyo sinasadya. Yung mga pastor at pare na yan, ginawa nila yung sadya. Alam nila na ang ginawa nila ay gawa-gawa lang nila. At alam nila mismo na hindi sila ligtas. Kaya kayo mga miyembrong naniwala, kayo ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng tatlong bagay. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Dahil kayo yung mas madali niyang patawarin. Dahil nagkasala kayo na hindi niyo sinasadya. So mag-isip kayo mga miyembro. Bago pa mahuli ang lahat. Tandaan ninyo, tunay akong ginamit. 13 years ko nang ginawa to. Nagkatotoo ang sinabi ng Diyos na walang pare at walang pastor ang makalapit sa iyo. Dahil power ng Diyos ang kalaban niya o nila. Kahit sinong pare, kahit sinong pastor. Pangalan ko to, mukha ko to, kung anong gusto niyo gawin niyo. Dahil harapin ko kayo kahit saan. Patunay laban sa patunay. Kung anong gusto ninyo. Alam ko, itong ginawa ko to, buhay ang nakasalalay sa akin dito. Pero hindi ko to kinakatakutan. Umabot ako ng 13 years sa pagsiwala at sa katotohanan. Nanatili akong namuhay ng simple at normal. Pinag-utos ng Diyos to, gampanan ko ito ng buong buo. Kahit ano mangyari. Di ako natatakot. Dahil nagsasabi ako ng katotohanan. Ito ang tunay na buhay sa tao. Sinasamantala nila ang kainaan ng mga tao. Kaya kayo, gumising kayo. Habang may panahon pa. So sige guys, magandang umaga sa lahat. Sa mga kinig, maraming salamat. Malapit akong papasok at papaano. Meron tayong naihatid sa inyo na makinabangan ninyo. Dahil yun ang utos ninyo sa akin na manggamot at mangaral, kaya ginawa ko ito kahit sa anong paraan. So, magandang umaga. Maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. And more power. Share ninyo guys para makarating sa kahit kanino na may mga bukas ang puso't isipan para makinabangan din nila. So, see you guys.